30s, meron tayong isang follower na nag-message sa akin. Sabi niya, yung kay Dennis Garcia po, serial killer siya mga around 2006 or 2008 ata yun. Sabi niya sa akin, dito sa Rizal, kalat na kalat yung pangalan niya at dahil doon, takot na takot kaming lumabas after 6 p.m. Kalat din po yung mga picture niyang nakapaskil sa mga poste na nakalagay, wanted serial killer. So initially po, no, curious talaga ako. Kasi bago pa man din itong follower nating ito, may mga nagme-message na sa akin ito galing Rizal. So napatanong ako, hala, meron palang serial killer sa Rizal. So ang ginawa ko po, nag-search muna ako sa YouTube, kung ano ng mga videos, meron bang mga balita na that would show me kung sino ba tong Dennis Garcia na ito. Ang unang bagay na masasabi ko sa inyo ay parang obscure itong kwentong ito. Iniisip ko, baka naman dahil wala pang social media noon, kaya hindi masyadong documented itong si Dennis Garcia na tinatawag. So huminto ako kasi medyo limited din po yung mga articles about him. Pero there is something about this Dennis Garcia na ayaw pong mawala sa aking isip. Sabi kasi ng viewer natin, kalat yung mga picture niyang nakapaskil na nakalagay wanted serial killer, di ba? So sabi ko, kung totoo yan, makikita at makikita ko yan. Diyan po ako nag-umpisa. Hinanap ko yung poster na sinasabi niya. And hindi naman masyadong nagtagal at mukhang totoo nga. Meron ngang Dennis Garcia na kinatakutan sa Rizal. Pero kakaiba ang mga natutunan ko sa kwentong ito. Hindi ito ordinaryong kwento ng isang serial killer. Kumbaga, itong kwentong to, may mga plot twist. Ang meta. 30s, samahan ninyo ako ngayong gabi sa isa na namang kwentong puno ng misteryo. Ito ang kwento ni Dennis Garcia. Sa mga barangay na aming inikutan, halos iisa ang sitwasyong aming dinasan. Ang sentro ng usap-usapan, ang psycho killer. Inalam yan ng PNP kung sino at ang motibo ng pagpapakalat ng tinaguriang psycho killer wanted poster. Wanted Dennis Garcia. Ito na yung larawan na nahanap ko. Tumambad ito sa akin nung subukan kong hanapin ang kanyang mukha. Sa poster, ang sabi, Wanted Psycho Killer. Nakalagay sa ilalim sa malalaking mga letra, DENNIS GARCIA. Nakakatakot yung mukha na kanilang inilagay. Sabi ng mga nag-message po sa akin na taga Rizal, kalat daw talaga yung poster na ito noong mga panahong yon. However, very little is known about Dennis Garcia. Kasi di ba, kung may serial killer, pag-uusapan at pag-uusapan yan, so matapatanong ka, bakit hindi siya kilala? Kung totoong may serial killer nga. Nakalagay po sa kanan ng poster, dating mukha. Medyo nakikita ko na parang chabi-chabi po siya, no? Medyo kulot-kulot yung buhok. Sa kaliwa naman ang sabi, ngayon, nagpakalbo. At makikita rin ang kalbong bersyon ng kanyang muka. Sinusubukan ko pong titigan yung mga mata nito. Umaasa na baka makilala ko to. Baka naman pamilyar sa akin to. Pero habang tinititigan ko, parang lalo lang ako natatakot. Kapag wala kang alam na kahit anong detalye sa isang bagay na kinatatakutan mo, for example, itong larawan nito, parang naglalaro yung isip mo. Ilan kaya ang napatay ng serial killer na ito? Ano kaya yung mga ginawa niya para pumatay? Sino kaya yung mga pinatay niya? At ano kaya yung dahilan at pumapatay siya ng mga tao? Sa paghahanap ko po ng katotohanan, sa wakas, meron po akong isang article ang nahanap mula sa Esquire Philippines. Pero kahit wala silang article, no, ang dami po ng mga nag-share ng mga sentiments nila about this online. Meron talagang Dennis Garcia scare sa Rizal. At sinasabi nila sa ibang parte rin ng Pasig. So mula po sa isang Facebook post nila, nakita ko doon pang July 17, 2024. Sabi sa post nila, people were genuinely terrified of an alleged serial killer roaming the city streets looking for victims. Naghahanap ng mga biktima
pakalat-kalat sa mga kalye. Abay, nakakatakot nga naman talaga. Binasa ko po, click tayo sa article. Sa loob nito, sa wakas, merong isang link po, no? Hindi ko muna binasa. Tingin muna ako. Merong isang link sa isang YouTube video. Isang pagbabalita mula sa broadcaster na si Arnold Clavio agad yung lalabas doon. Sa programang Unang Hirit. Sabi ko, finally, napatunayan ko. Totoo nga itong si Dennis Garcia. Sa balita, bumungad itong si Arnold Clavio sa pagsabi, kinakalma raw ng mga kapulisan ng publiko matapos kumalat ang balita na merong isang psycho killer daw ang gumagala sa Rizal, Pasig area. Dito, wala. Pinakalma ng mga pulis ang publiko bunso na umunay psycho killer na gumagala daw sa Rizal, Pasig area. Ibitinin ko kayo ha. Kasi ang susunod na linyang sasabihin niya ang magbabago sa buong kwentong ito. Napasabi na lang ako ng, well, kaya ihihinto ko muna ito. Balikan natin si Dennis Garcia. Dennis Garcia, psycho killer. Nung kumalat itong poster ni Dennis Garcia ay nag-umpisa na lalo rin itong pag-usapan, di ba? Isang araw na lang daw ay may biglang nagpaskil nito mga poster na to na walang nakakaalam kung sino ang gumawa. Hanggang ngayon po, wala akong nakikita na makakapagsabi kung sino yung naglagay ng mga poster na yan. Dito nagsimula ang kwento sa mga ipinakalat na wanted posters na ito na ipinaskil sa pader at poste ng hindi pa nakikilalang grupo. So marami nagtatanong, ano bang ginagawa nitong psycho killer? Kalat-kalat po sa mga barangay. Bakit siya tinatawag na psycho? Allegedly po, ito na yung buong usapan sa killer na ito ha. Ayon sa mga vlogs, sa mga posts, sa social media, ng mga naka-experience ng takot na ito, isa raw itong dangerous madman. Wala sa tamang pag-iisip, pumapatay na lang ng pumapatay. Pinapatay niya raw lahat ng nakakasalamuha niya. Parang ganun yung mga kwentuhan. May mga claims pa, ito yung parang pinakasikat na bersyon ng kwentong to. Pag may tatanungin ka, ito yung common denominator, ika nga. Kumakatok-katok daw sa mga pinto sa Rizal or sa Pasig, itong si Dennis Garcia. So, tok-tok-tok. Tao po. Tapos pag binuksan mo daw, sabi nila, gumagamit daw siya ng spray or ng mga chemical. Hindi ko po alam kung yung spray o chemical na to ay ginagamit niya para patulugin o para sabuyan ng asido. Etong mga kinakatok niya, no? Iba-iba kasi yung sinasabi. Matapos daw gamitin niyang spray, kumbaga parang wala na sa wisyo yung inatake niya, saka daw ito papasok doon sa loob ng bahay. At kadalasan, sa napaka-violenteng pamamaraan, pinagpapatay lahat ng mga tao dun sa loob. Kagaya na lang daw no, ng pagdedesembowel o pagtatanggal ng lamang loob. And some even saying na pag tinanggal niya raw yung mga lamang loob, kinakain niya pa raw itong mga kalamnan na mga pinapatay niya ng walang kaawa-awa. Sa ibang version pa ng mga kwento, balikan din natin, no, may salitang doon sa gilid pa ng poster. Nilagay nila to dahil may mga claims din na nagsasabi na madalas po talaga babae ang binibiktima ni Dennis Garcia. At parang sila na ngayon binabato na asido sa mukha at kapag hindi na sila pumapalag, minumutilate at yung pribadong parte, kung ano-ano na raw ginagawa. Parang ganun yung gist ng kwento. Masasabing ito ang ugat ngayon ng isang nakababahalang balita. Kaya't karamihan sa mga taga rito ay nasusuklaban ng takot. Kaugnay ito sa umaring isang psycho killer daw na gumagala sa probinsya ng Rizal at Pasig area. Tandaan lang natin na ito ay mga kwentuhan pa lamang. At sa puntong ito, wala pa talagang nakakakita dito kay Dennis Garcia. Alerto ang lahat. Dahil na nga kumalat na yung balitang to, no? At dahil kalat na yung mga larawan ni Dennis Garcia, lalo pang kumalat mula sa mga residential neighborhoods daw. Lalo-lalo na sa mga paaralan, syempre, pag ganito yung mga kwento, ang unang matatakot talaga dyan mga magulang, di ba? Lalo na kung may anak silang mga babae. Delikado po talaga. Lalabas ang pagiging protective or pagiging overprotective.
Walang OA actually pag ganitong mga usapan di ba? Kailangan talagang siguraduhin mo 100%. Wala makakagalaw sa anak mo, di ba? Yung buong community po talagang nagjo-join forces na rin sa pag-iingat. Rumoronda yung mga tanod, ganyan. So mismong mga kapulisan at mga barangay ng Pasig at Rizal na yung nagwa-warning sa kanilang mga residente, lalong-lalo na sa mga kababaihan at kabataan na huwag nang lumabas paggabi. Or kung lalabas man, siguraduhin nyo na grupo-grupo kayo. Diba? Para masiguradong safe ang lahat. Lahat ng pulis, naka-high alert, nag-aabang ng kahit anong senyas man lang mula sa suspect para matry na hulihin ito. Ang katotohanan. Ngayon, ang gusto ko pong gawin ninyo sa sinabi ko sa inyo, itapon nyo lahat ng kwento ko sa inyo. Lahat ng impormasyon tungkol kay Dennis Garcia, tanggalin po natin. At ang itira lamang po natin ay yung fact na nagkaroon ng mass panic tungkol sa kanya. Kasi totoo yun. Balikan natin ngayon ang balita ni Igan sa unang hirit. Ang linyang inihinto ko kanina. Sabi niya, ang psycho killer na gumagalaw daw sa Rizal Pasig area. Ayon sa mga pulis, kwentong barbero lang ito. Pinakalma ng mga pulis ang publiko bunso na umano'y psycho killer na gumagala daw sa Rizal Pasig area. Ayon sa mga pulis, kwentong barbero lang ito. Ang exclusive report mula kay Emil Sumangil. But, huwag muna kayong aalis ha. Kung hindi ito totoo, napaisip ako. Sino yung Dennis Garcia? Saan nila napulot yung pangalan? Saan nila napulot yung kwento? At kaninong mukha yung nakalagay doon sa mga poster? Bakit siya ilalagay dyan? So kagaya po ng lahat ng mga hoax, mga urban legends po sa buong mundo, merong core ang lahat ng mga chismisan. Merong pinanggalingan na may katotohanan ang lahat ng kwentong barbero. Ituloy po natin yung report. Pinagpatuloy ito ng reporter na si Emil Sumangil. Sabi niya, katotohanan ba o likha lamang ng malilikot na isipan? Buong magdamag daw na nag-ikot-ikot yung kanilang team, umaasa na makahanap o makakuha ng impormasyon tungkol sa ating psycho killer. Ang una sinabi niya, wala daw nakakakilala kung sino yung nagpaskil ng mga poster ni Dennis Garcia. Sa mga footages din, ipinakita sa unang hirit, nakitang-kita po yung takot, kumpul-kumpulan, yung mga residente. Patunay na totoong nangyari ang Dennis Garcia scare. Yun muna ang itatawag natin dyan, Dennis Garcia scare. May isang nanay nagsabi na natatakot daw sila kasi maraming mga babae at bata dun sa kanila. Tinanong siya ni Emil Sumangil, sa tingin nyo ba, totoo yan ma'am? Sumagot siya, totoo ho siguro. Nakabahan kami, madaming mga babae rito, madaming bata na pwede nilang anuhin. Palagay niyo ba, totoo yan, ma'am? Totoo po siguro. So, nung gabing yon, sabi ni Emil Sumangil na nag-iikot-ikot daw sila sa mga barangay at parehas yung sitwasyon ng lahat. Ini-interview sila, tinatanong, ano po ba yung mga impormasyon na natanggap nyo tungkol dito at nagbabantay tayong lahat dito ngayon? At gaya ng mga kumakalat po sa internet at ng mga thirdies na nagkwento sa atin nito, tugma naman na pumapatay ng tao, tumatarget ng mga babae, common din sa kwento yung kumukuha/kumakain ng lamang loob. Yun yung alam ng lahat. Nababanggit din nila yung kumakatok sa bahay-bahay, sa kapapasok. Sa mga barangay na aming inikutan, halos iisa ang sitwasyong aming dinasan. Ang sentro ng usap-usapan, ang psycho killer. Anong klaseng krimen daw ang kinasasakutan batay sa impormasyong natanggap? Mga babae o pinapatay. Okay. Ito, ginagawa na, tinatanggalan ng usahay mo, no? Okay. Kumakatok daw, biglaan daw dadalhin yung babae. Kumakatok sa mga bahay-bahay, sir. Pag halimbawa, nabubuksan yung pintuan, doon sila gumagawa ng di maganda, ini-sprayan daw yung nagbubukas, sabay nilang papasukin. So ito na yung ginawa ni Emil Sumangil. Once and for all, inalam niya na yung katotohanan. Pumunta na siya doon sa mga boss nitong PNP. At sila na mismo yung nagsabi na kwentong barbero lang daw ito. Isang chismis na lumaki. Isinangguni namin sa pulisya ang isyong ito. PNP na nagsabi, kwentong barbero lamang. At kung susuriin nila,
Chismis lamang daw ito na lumaki matapos na ipasa-pasa ang kwento. So para siyang chismis na, alam niyo pag pinapasahan yung kwento sa mga party games, bubulong ka, 'di ba? Tapos pagdating sa dulo, iba na yung sinasabi. Ganon-ganon, no, ang konsepto ng mga chismis, ng mga hoax, ng mga urban legends. At mukhang yan din mismo yung nangyari sa kwento ni Dennis Garcia. Sa interview, sinabi na lang ng PNP, matulog po kayo ng maayos. Hindi po natin papayagang magkaroon dito niyan. Wala po. At kaya masasabi natin sa ating mga kababayan, lalo dito sa ating sa Pasig, patulog pa kayo ng maayos. Wala po tayong ganyan dito. Hindi po natin papayagang magkaroon dito niyan. However, na kahit ito yung sinabi ng PNP, marami pa rin syempre yung mag-iingat tungkol sa balitang ito. At hanggang ngayon, I think marami pa rin yung naniniwala, no, na totoo si Dennis Garcia. So ito na yung tanong ko kanina. Sino yung Dennis Garcia sa poster? Nahanap ni Emil Sumangil ang lalaki sa larawan. Ang lalaki na nasa wanted poster ay totoo na Dennis Garcia pala. At siya ay dati raw security guard mula pang Nueva Ecija. Napakalayo po, no? At totoong wanted siya. Totoong pinaskill siya. Dahil, eto allegedly, no? Wala na po akong impormasyon kasi sa kanya talaga. Allegedly, may pinatay daw itong babaeng nagngangalang Kennely Calisura sa Tanay Rizal noong December 2007. Kaya ganun na lang din yung nakapaskil doon sa kanyang poster. Pero sabi nila, isang isolated case lang to at hindi siya isang psycho killer. Kagaya ng mga chismisang kumakalat sa Rizal. Tanging nakalap pa nating impormasyon tungkol sa kanya na aresto na raw itong totoong Dennis Garcia mula Nueva Ecija, and at the same time, nag-serve siya at the time po nung kanyang sentensya sa Bilibid Prison sa Muntinlupa. Wala tayong impormasyon na sa kanya, especially ngayong 2025. So kahit na napatunayan or debunked na, ika nga, itong hoax na ito, marami pa rin ang naniniwala dito at marami pa rin yung nagkukwento dahilan para hanggang ngayon pag-usapan yung psycho killer. Pero ngayong alam na natin ang kwento, balikan natin. Ano yung mga totoo at ano yung mga hindi totoo sa kwentong ito? So totoo, nagkaroon ng panic at high alert sa Rizal at Pasig. Ang hindi totoo, wala talagang psycho killer. Isa lamang siyang chismis o hoax. Number 2, totoo na may Dennis Garcia na wanted. Pero hindi totoo yung version niya na serial killer. May kaso, pero hindi serial killer na pag-alagala, kumakatok, nang bubuhos ng asido at kumukuha ng mga babae. Kinakain yung laman nila. While hindi ko alam kung ano po yung eksaktong ginawa niya doon sa babae, yung totoong Dennis Garcia po, no? Masasabi ko na wala talagang kumakatok sa bahay-bahay para pumatay at mangain ng mga lamang loob. Baka kasi yun yung akala nilang kaso niya. That's just me. Panganib ng hoaxes. Sa unang tingin, ito pong kwento ni Dennis Garcia parang tungkol lang sa okay, na paghinalaan siyang serial killer, move on na tayo. But I don't think people are aware kung gaano kadelikado yung mga chismis po, ang pagpapalaganap ng maling impormasyon. Yung mga witch hunt. Parang ganun yung nangyari, no? Witch hunt. Lalo-lalo na yung mga tao talaga na readyng manakit o pumatay. Just imagine, di ba, kung nangyari yan sa isang inosenteng tao, tapos bigla lang siyang binugbog, tapos chismis lang pala. Delikado po talaga. Kung susuriin natin maigi, tungkol din siya sa gaano kadelikado, kapanganib, at kalawak ang epekto ng mga chismis, ng mga hoax, ng mga fake news. Kaya napapaisip pa po ako, no, paano pa kaya tayo ngayon, just to be insightful. Nasa mundo tayo ng social media, ng metaverse, ng AI, at ng iba't iba pang mga teknolohiya na nagpapabilis or nag-a-amplify ng mga impormasyon. And just imagine, TikTok by itself, punong-puno na po ng fake news, at ang mas worrying pa, yung mga audience po nito, pinaniniwalaan talaga. Yun yung mas delikado. Isinasabuhay nila yung mga maling impormasyon na nakukuha nila. Isang napakasimpleng post, reshare, at gamit ng video. Pwedeng masira ang buhay ng isang tao. Pwedeng magpanik yung isang buong komunidad. Pwedeng mapabayaan yung katotohanan at malunod na lamang sa mga gawa-gawa. Kung dati, chismosa lang ang pinapagalitan natin sa mga barangay, ngayon, yung mga chismis, AI-generated na rin. I'm getting somewhere, ha? May background music, may closed caption, may share button, minsan may mga fabricated na mga mugshot pa
naglaro po yung isip ko habang sinusulat kito. So just imagine this Dennis Garcia scare if it happened today. Pwede nilang pagalawin si Dennis Garcia. Pwede nilang gawan ng totoong larawan. Ipakita yung mga pinatay niya. Hala, ito totoong pinatay niya. Tignan niyo yung picture. Kahit wala naman talaga. Ako na mismo ang magbibigay sa inyo ng example. I asked ChatGPT na gumawa ng larawan ng poster ni Dennis Garcia. Ito yung mga larawan na binigay niya sa akin. Imagine if people were deliberately creating images and videos of him to create panic. Nakakatakot, di ba? So walang kahit anong konkretong ebidensya na si Dennis Garcia ay isang serial killer. Alam ko na hindi siya biktima sa ginawa niyang pagpatay, pero biktima siya ng mga chismis, takot at haka-haka. Ang ending, isang buong syudad ang naalarma, mga eskwelahan na high alert, mga nanay, ayaw nang palabasin yung mga anak nila. Isa itong leksyon na yung mga kasinungalingan, chismis, napakadali po talagang kumalat. Lalong-lalo na kung marami ang agad na maniniwala. Sa panahon ngayon kung saan ginagamit bilang isang weapon ang impormasyon, importante na lahat tayo kayang gumawa ng sarili nating research para walang kapangyarihan ang kasinungalingan sa ating mga buhay. Alam ko po, no? Aware naman ako na parami talaga yung mga fake news lalo ngayon. Miski ako po, paminsan-minsan nagiging biktima rin ng fake news. Malalaman na lang namin, hala, trinay naman nating i-research, di ba? Pero bakit ganun yung mga kumakalat? Pero may kapangyarihan po tayo. Ang kapangyarihan maghanap ng katotohanan. Yan lang siguro ang may papayo ko sa inyo. Sabi nga ni Ernie Baron, kung kilala nyo po siya, kilala ng mga millennials to, sabi niya po, knowledge is power. Sino man daw na may karunungan ay merong kapangyarihan. Pero, that being said, paano nga kaya kung meron palang mga tao talaga sa paligid po natin, no, na hindi natin alam, pumapatay pala talaga. Alam naman natin na kahit papano, meron talagang mga serial killer sa mundo. Napakarami po talaga. Sa Pilipinas pa lang, di ba, napag-uusapan na sila Father Juan Severino Malyari, ganyan. Alam niyo itong kwentong to, ha? Hindi man magandang pakinggan, pero in a way, patunay na marami yung, sorry po sa term, ha, naniniwala or nauuto ng mga hoax. Over the years, dadami pa yan. Sa atin lang, di ba? Nandyan yung snake man ng Robinson. Sobrang far-fetched, pero pinaniwalaan po talaga ng mga tao, di ba? Nandyan din yun ng mga nag-i-inject ng sakit sa mga sinihan. Iniiwan daw sa mga upuan ng bus para pag, mahahawa ka. Na nagpapakalat ng takot, no, para sa mga spesipikong grupo ng mga tao. Pero alam nyo po, sa lahat ng to, yung pinaka hindi talaga mawawala sa isip ko, no? Hindi ko naman sinasabing nakakatawa. Kasi ang laki ng consequence Kahit medyo parang comedy yung pinanggalingan. Nire-remind ako sa kwento ni Chona May. Na-discuss na natin dito. Pero sabi nila na nagkaroon daw ng panic, nagtakbuhan lahat ng tao kasi may sumigaw daw ng Chona May. At ang rinig nila, tsunami. Diyos ko. So ito yung question of the day natin. Anong balita, chismis, o fake news yung nakarating sa'yo, akala mo totoo, pinaniwalaan mo, pero kinalaunan, na-realize mo, ay hindi pala totoo. Kung saan na-realize mo sa sarili mo na, shit, parang ang tanga-tanga ko namang naniwala ako dito. I-comment nyo sa ilalim. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram. Ako nga pala si Claro III at ito ang ating kwento. Pero bago kayo umalis, nerdies, titigang nating muli ang wanted poster ni Dennis Garcia.